Hi guys! Welcome sa panibagong video natin this 2021. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mag-prove ng divisibility using mathematical induction. Without further ado, let's get this lesson started. Recall natin yung process ng mathematical induction. Ito yung pag-prove ng iba't ibang mathematical statements na true daw for all non-negative integers n. And it involves the following steps. Una, we have verification kung saan verify natin kung equal ba daw yung n sa 1, true ba yung magiging value ng ating mathematical statement. Kasi kung false, hindi na natin itutuloy. If true, we proceed to the next step, which is assumption, kung saan ina-assume natin na yung value ng n ay k. And for the third, we have induction, kung saan ina-extend natin na kung equal sa n yung k, then it should also be equal to k plus 1 at dapat maging true pa din yung magiging value ng ating mathematical statement. And finally, if true siya sa k, tapos true din sa k plus 1, then we can conclude that the mathematical statement is really true. So sa video na to, pag-uusapan natin ang isang example ng divisibility statement. So we have to prove that 7 raised to the n, kung saan yung n ay non-negative integer, tapos minusan mo ng isa, yan ba daw ay divisible sa 6? Or in other words, writing this in symbols, ganito yung kanyang pagkakasulat. We have 6, tapos itong isang bar, vertical bar, tapos 7 to the n minus 1. Kung ito ba daw ay divisible sa 6. So, ganyan tayo magsulat ng divisibility statements. So, para natin masabi na divisible ang isang number sa 6, kailangan kapag dinivide natin siya sa 6, integer yung sagot. Kumbaga, walang remainder. Eksaktong madidivide yung number na yon sa 6. For example, 30. Pag dinivide sa 6, eksaktong 5. Then we can say that 30 is divisible by 6. Ganon yung ibig sabihin nitong ating statement. Such that itong 7 raised to the n minus 1, isa daw siyang integer. Let's start by verification kung saan ginagamit natin yung 1. 1 ang ipapalit natin sa 7 raised to the n. So 1 na lang, minus 1. Subukan nating i-divide sa 6. 7 raised to 1 is 7 minus 1 over 6. 7 minus 1 is 6 over 6. That is 1. So, nakita natin, eksaktong na-divide yung ating integer by 6. Kaya naman, for the first step, verification, tama pa yung ating proof. Isusunod natin yung assumption, kung saan ang n natin dito ay equal sa k. Dito, ang gagawin natin, isa-substitute lang natin yung k sa n, tapos minus 1, tapos ganun pa din yung ating format, naka-over 6. Kaso nga lang, dito, kailangan nating mag-define ng isang variable na hindi n at hindi k, sabihin nating letter p. Dito, sa part na to, pwede kayong gumamit ng kahit anong variable, as long as hindi n at hindi k, para hindi nakakalito. So, dito, ginamit natin yung p. Ang ibig sabihin ng p, ito yung integer na sagot. Kapag dinivide natin yung 7 to the k minus 1 over 6. So, kung para saan yan, ang gagawin kasi natin dito, tulad sa mga old videos natin ng mathematical induction, gagamitin natin tong step 2, pang-substitute sa magiging resulta ng ating step 3. So, what we're going to do here ay itong 7 to the k minus 1 over 6 equals p, tatanggalan natin ang denominator na 6. So, to do that, magmumultiply tayo ng 6. So, meaning this will be 7 to the k minus 1 equals 6p. Ang ibig sabihin nito, kung ano man yung integer natin na p, pag minultiply sa 6, yan ay equal sa 7 to the k minus 1. Kung mapapansin natin, 6p, yung p ay yung sagot, tapos minultiply natin sa 6, ibig sabihin itong 7 to the k minus 1, ina-assume pa rin natin dito na divisible siya sa 6. Kasi yung 7 to the k minus 1, ito yung magiging sagot kapag pinag-times natin yung 6 tsaka yung integer answer natin na p. Kumbaga, meron tayong 6 times 5, yung 5 yung p, tapos ang magiging sagot ay 30. Ito yung 7 to the k minus 1. Yan yung ibig sabihin ng ating statement na to.
So, tuloy lang natin. Ang gagawin natin dito, i-isolate natin yung 7K. Kung bakit, makikita natin mamaya pag nandun na tayo sa step 3. Tapos, itong negative 1, lilipat natin sa kabila. This will be positive 1. So for now, I want you to copy this on your notebook or on any paper that you have right now. Ililabel natin to as equation 1 dahil kailangan natin ito mamaya pag sa step 3 na tayo or pag nag-i-induction na tayo. Simulan natin yung induction. Ang induction natin ay ginagamitan ng n equals k plus 1. Yan. And then, ganun pa din. Magsa-substitute pa lang din tayo. We have here 7 to the k plus 1 minus 1. I-divide daw natin sa 6. Dapat ang maging sagot ay isang integer na walang remainder as in exactly integer siya. So dito, mag-assign ulit tayo ng variable, pero hindi na pwede yung p kasi nagamit na natin. So instead, let's use m. Or any other variable aside from p, k, or n. So, dito m naman. Tulad ng ginawa natin sa ating step 2, we will multiply both sides by 6, making it look like 7k to the k plus 1 minus 1 equals 6m. So, dito, ang goal natin ay makapagpalabas ng equation 1 from step 2, yung 7 to the k equals 6p plus 1. Ito yung equation 1 natin, recall from step 2, kailangan mapalabas natin siya dito. At ang ending dapat or pinaka-dulo ng ating induction, kailangan itong left side maging katulad in terms of format ng right side. Ibig sabihin, ang ending dapat nitong ating left side ay maging 6, open parenthesis, something, something, kung ano man, naka-equal sa 6m. Para natin masabi na itong 7 to the k plus 1 minus 1 ay divisible sa 6. We have to make a way para maging ganito yung format niya. So dito, kung mapapansin natin, dalawa yung exponent tapos naka-plus, recall natin yung concept ng loss of exponent kung saan kapag meron tayong a to the n tapos naka-multiply sa a to the m, ang sagot nun ay a raised to n plus m. Kung baga, kung meron tayong isang number na minumultiply sa sarili niya pero magkaiba yung exponent, ang ginagawa natin ay ina-add lang natin yung exponent. So, ang concept dito, i-reverse natin itong loss of exponent na to, itong product rule ng exponent, such that pag hihiwalayin natin itong k plus 1 as 7 to the k naka-times sa 7 to the 1. Kumbaga, hiwalay natin sila, sineparate natin sila. Ganyan tayo mag-separate using loss of exponent. Minus 1, tapos ito ay 6m. Next, itong 7 to the first power, isimplify na lang natin. Pwede na lang yang maging 7 minus 1, 6m. And then, hindi natin to pwedeng i-minus para maging 6 kasi yung 7 naka-multiply pa sa 7 to the k. So, kailangan gawin muna natin ay mapaghiwalay muna tong 7 to the k at 7 and that is using equation 1. Kaya pinakopya ko to sa inyo kanina. Such that yung 7k, papalitan natin ng 6p plus 1. Itong 7k, gagawin natin 6p plus 1. Tapos, naka-multiply yung 7. Tapos, minus 1. So, next step, we have to distribute 7 dito. This will be 7 times 6, that is 42p. Tapos, 7 times 1, that is 7, minus 1. In that way, kumbaga, successfully nating naihiwalay yung 7 sa 7 to the k, para ang next step natin ay ma-minus itong 7 tsaka 1. Doing that, we have 42p plus 7 minus 1, that is 6. And this is 6m. Tuloy lang natin dito.
So, 42p plus 6, tulad ng sabi ko kanina, dapat ang ending natin dito sa ating step 3 ay 6, open parenthesis, something something, naka-equal sa 6m. So, dito mukhang malapit na siya sa katotohanan dahil itong 42 at 6, pwede yang ma-factor outan ng 6. Tapos, yung right side natin, 6m pa din. So, 42, factor outan mo ng 6, that is 7p. Tapos, itong 6 divided by 6, that is 1. So, kung mapapansin natin, in terms of format, nagkapareho na siya. Meron ng 6 as multiplier, both sides. So, ibig sabihin, we can say that the original statement, which is 7 to the k plus 1 minus 1, is divisible by 6. Dito sa part na to, hindi na natin mapag-i-equal ng parehong-pareho itong dalawang side. Dahil kung mapapansin nyo, ito m, ito p. Ang tinitingnan na lang natin dito ay yung pagkakasulat niya or yung format niya. Kung saan, kapag meron na tayong 6 dito sa ating labas ng parenthesis sa left side, we can say that we have reached the end of the solution dahil pareho ng may multiplier na 6 on both sides. Yung m dito, ang tinutukoy ng m dito ay itong 7p plus 1. So again, na-prove na natin itong step 3, tapos na yan. We'll now go to step 4 dahil magko-conclude na tayo. Tapos na ang ating mathematical induction. So as conclusion, nakita natin kanina na equal yung 1 sa n, tapos true naman yung ating statement, divisible naman yung 7 to the n minus 1 sa 6. Tapos, yung ating n to the k, using assumption, nakita rin natin na divisible nga yung ating 7 to the n minus 1 sa 6. At sa k plus 1, ganun din. Tama din yung naging ating mathematical induction sa part na yon. So, meaning, step 4, we have to conclude that, therefore, 7 raised to n minus 1 is really divisible by 6 for all na negative integers. So that's it for the first example of proving divisibility using mathematical induction. Thank you for watching and see you on the next video.